Magandang araw mga boss. Magpalit muna ako ng timing belt. Sa pagpalit ng timing belt, una mong tatanggalin dyan yung drive belt niya. Gagamit ka ng box wrench na number 14. Itulak mo pababa itong drive belt tensioner niya. Ayan mga boss. Para matanggal mo dito sa tensioner adjuster itong drive belt. Nang sa ganon, maluwag mo nang matatanggal itong drive belt mo dito sa mga pulley niya. Basta't siguraduhin nyo lang, natatandaan nyo yung inikutan ng drive belt nyo dito sa mga pulley. Para pag ibinalik nyo yan, hindi kayo mahirapan. Ang susunod nyo naman tatanggalin dyan itong timing belt cover. Gagamit ka dyan ng socket wrench sa number 10. Dito sa ilalim ng timing belt cover mga boss, meron dyan 2 bolt na nakalagay na number 10. Tatanggalin mo yan. Medyo sasamahan nyo lang ng kaunting tiyaga mga boss dahil sa pagtanggal ng timing belt cover nito, medyo masikip yung position. Pero kung mahaba yung kamay mo, pwedeng dyan ka na pumesto sa ibabaw. Pero kung hindi mo abot yung bolt dito sa ilalim ng timing belt cover mo, gaya ko, iilalim ka talaga. Tapos didiskarte ka rin. Na pag may mga nakaharang sa pagtanggal mo ng timing belt cover, lalo na't hindi ko na ipakita sa video kung paano ko tinanggal, pwede mong tanggalin yun mga boss. Ang importante, matanggal mo itong timing belt cover mo na hindi ka nahihirapan. Meron lang naman yan 6 na bolt na number 10 na tatanggalin ka dito sa cover ng timing belt mo. At pag natanggal mo na yung 6 na bolt dyan sa cover, pwede mo na ngayon dahan-dahan tanggalin itong cover ng timing belt mo. Iiwas mo lang yan sa mga nakaharang. O diba, tanggal ko na siya. Tapos gamit ka ng number 22 na open wrench. Pihitin mo itong crankshaft pulley mo para ma-top dead center mo yan. May gatla itong crankshaft itatapat mo yan sa timing mark niya. Pag nagtapat na yung gatla dito sa crankshaft, pati dito sa timing mark niya mga boss, ayan, tuturo ng daliri ko, ayan o. Pinahiran ko ng stop paint yan mga boss para makita nyo. Ayan yung tinuturo ng daliri ko, diba may gatla itong crankshaft pulley, tumapat doon sa timing mark niya. Automatic yan mga boss kung tama yung pagkakapihit mo ng crankshaft pulley mo. Dito sa injection pump pulley mo, tatapat na rin itong timing mark niya. Ayan mga boss, tinuro na ng daliri ko, diba? Magkatapat na rin sila. Lilipat naman ako dito sa ibabaw ng makina mga boss para makita nyo rin kung paano yung pagkakatapat ng camshaft sprocket nya or camshaft pulley. Dito yan sa ibabaw ng makina. Ayan, para makita nyo rin. Nilagyan ko rin yan ng snow paint mga boss para makita nyo lang. Ayan o, nakita nyo yung kulay puti. Ayan, may marking siya, diba? Dapat magkatapat sila. At dahil sa okay naman na yung timing mark nyan, magkakatapat na sila. Babalik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan mga boss. Tatanggalin ko naman dyan yung tensioner nitong timing belt. Ayan mga boss, gumamit ako dyan ng socket wrench sa number 10 para matanggal ko yung 2 bolt na number 10 dito sa tensioner. Ayan naman kasi mga boss, yung tensioner, yan yung tumutulak dito sa bearing para mag-adjust yung timing belt. At dahil sa natanggal mo na yung tensioner, gumamit ka ng Allen wrench, luwagan mo itong Allen bolt dito sa tensioner bearing mo. At pag baluwag na yan, pwede mo nang tuluyan tanggalin itong tensioner bearing mo. Para itong timing belt, madali mo na lang siyang matanggal. O diba, tanggal na yung timing belt, ganun lang. Ipakita ko sa inyo itong lumang timing belt, pati itong tensioner niya. Siyempre, kasama na dyan yung bearing. Ayan lang naman ang papalitan nyo mga boss. Once na umabot kayo sa 100,000 km na tinakbo ng sasakyan nyo. Pero desisyon nyo pa rin yung lahat. Ipakita ko sa inyo yung actual na tinakbo nito mga boss dito sa kilometer reading niya. Actually yung tinakbo nito mahigit 100 na nga yan oh. Naka 110,000 kilometer reading na pala si customer sa mga tinakbo niya. Pero minsan mga boss, meron ako pinapalitan na timing belt. Umaabot ng 130, 140, 150. May mga ganun ako mga na-encounter na mga pinalitan. Ito na nga pala yung bago na nabili ni customer na timing belt, tensioner, at yung bearing niya. Sa pagkabit niyan mga boss, linisan nyo muna yung pagkakabitan nyo ng timing belt. Hindi ko na naipakita sa inyo yon. Tapos itong Allen bolt niya, dito sa tensioner bearing, pahiran nyo ng kaunting grasa. Yung manipis lang, hindi nyo kailangan kapalan. At dapat, kung ano yung mga tinanggal nyo dito sa tensioner bearing nyo, gaya nitong washer, ibabalik nyo rin yan. Wag nyong kakalimutan. Tapos, pag inilagay nyo na itong tensioner bearing nyo, siguraduhin nyo na ipakapit nyo ng maayos yung thread nyan. Bago nyo i-final yung higpit, gamit nga itong Allen wrench nyo. Ayan mga boss oh. Pa-final ko na yung higpit nyan mga boss kasi naglalaro rin naman itong tensioner bearing nyo. Maglalaro lang yan eh. Basta i-final nyo na kagad yung higpit. Higpitan nyo na siya ng maayos, ibig kong sabihin. At pag okay na,
siguraduhin nyo ulit yan mga boss bago nyo ilagay yung timing belt. I-check nyo muna yung timing mark nya dito sa camshaft, di ba? Nakita nyo, di ba? Pantay pa rin siya, magkatapat pa rin yung marker. Punta ka ngayon dito sa ilalim ng sasakyan mo. Mas maganda na kasi mga boss yung kahit nasabi mo pang hindi nagalaw yan, syempre mamaya mo may nagbiro sa'yo, pinihit yan ng kaunti, dinadisgrasya ka. Kaya para sigurado ka, i-check mo siya ulit bago mo ilagay yung timing belt na bago. Kasi nga mga boss, pag nagkamali ka dyan, wala nang pangalawa yan. Talagang mag-uumpisa ka ulit. Ayan mga boss, gumamit na lang ako ng screwdriver para makita nyo itong pulley dito sa injection pump at dito sa timing mark nya, magkatapat pa rin. O, diba? Nakita nyo yung gatla nitong pulley, nakatapat dito sa timing mark ng makina nyo. Ayan o, diba? Magkatapat pa rin sila. Ayan, tinanggalan ko na para makita nyo na maigi. Tapos, kung papansinin nyo dito sa crankshaft pulley, yung gatla dito sa crankshaft pulley mo at yung timing mark, hindi siya nabago at magkatapat pa rin sila. Pag ganyan mga boss, pwede mo nang ilagay yung timing belt mo na bago na hindi ka mag-aalala. At least, na-check up mo siya maigi na yung mga timing mark dito sa pulley mo, magkakatapat sila. Kaya walang problema. Ilagay na natin itong timing belt mga boss. Sa paglagay naman ng bagong timing belt mga boss, kung mapapansin nyo, itong timing belt, may itinuro ako dyan, yung guhit na dilaw. Ayan mga boss kulay dilaw. Ayan yung tinuturo ng daliri ko. Itatapat mo yan dito sa marker, yan yung tinuro ng daliri ko. Sa timing mark mo, dyan mo itatapat yan sa paglagay. Dalawa yung guhit na dilaw na yan mga boss Ito pa yung isang guhit na dilaw mga boss. Ayan diba? Dalawa sila. Itatapat mo naman yan sa timing mark ng pulley ng injection pump mo. I-position ko muna itong timing belt mga boss dito sa pulley ng injection pump. Sasampa ko na yan at pag nailagay mo na, isunod mo naman sa ilagay dito sa camshaft pulley mo na dapat yung guhit na kulay dilaw nakatapat yan sa timing mark ng camshaft pulley mo. Mapapansin mo na tama yung kabit mo ng timing belt. Pag dito sa side ng tensioner bearing mo, maluwag yung belt dyan na maisasampa mo siya dito sa tensioner bearing. Tapos yung dalawang guhit na kulay dilaw dito sa timing belt, nakatapat yun sa timing mark ng camshaft mo, pati dito sa timing mark ng pulley ng injection pump mo. Ayan, kita nyo naman yung guhit na dilaw dito sa timing belt, di ba? Nakamarking siya. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong tensioner mo para itulak niya itong bearing. Basta't siguraduhin nyo lang mga boss na itong tensioner nyo, maayos yung pagkakalapat niyan para hindi kayo magkaroon ng problema. At yung mga bolt na number 10 yan, siguraduhin nyo rin na maayos yung pagkakaigpit nyo ng bawat isa. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakahigpit mo ng dalawang bolt, pwede mo na ngayon hugutin itong pin dito sa tensioner. Hihilahin mo lang naman yan mga boss. Tingnan nyo, hihilahin ko lang itong pin. Di ba? Tumulak na ngayon itong tensioner bearing at yung timing belt mo, kusa na siyang mag-a-adjust para humigpit. At dahil okay ka na dyan mga boss, balik ka na ulit dito sa ibabaw ng makina mo para ma-check mo naman yung timing mark niya ulit dito sa timing belt. Dapat kasi mga boss, hindi nagbago yun pag hila mo ng pin ng tensioner mo. Importante kasi yun mga boss, ma-check mo ulit para pag tinakpan mo na itong timing belt mo or nilagay mo na yung cover niyan, hindi ka nag-aalala. O ilagay ko na itong cover mga boss. Sa paglagay naman ng cover ng timing belt mga boss, kung paano nyo lang siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Medyo masikip nga yan, sabi ko sa inyo, pag inilagay nyo itong cover niya, pero nasa pagtsatsaga nyo yan. Tapos yung mga bolt na number 10 dito sa timing belt cover mo, dahil masikip dyan mga boss, gamitan mo muna yan ng kapay. Ipakapit mo muna yung bawat bolt niyan dyan sa thread niya para sigurado ka na hindi ka makalustred. At pag okay na, gamit yung socket wrench mo na number 10, tsaka mo ngayon i-final yung higpit. Tapos umilalim ka ulit dahil meron pang dalawang bolt na ilalagay ka dito sa timing belt cover. Pag naipakapit mo na yun sa thread niya, i-final mo na ulit yung higpit niya gamit yung socket wrench mo number 10. Pero balik muna ako dito sa ibabaw ng makina mga boss para makita nyo pa yung ibang tinanggal ko dyan. Kung mapapansin nyo kasi mga boss dito sa timing belt cover niya, nakaharang yung harness niya, di ba? Yung mga wire. Kaya ang ginawa ko dyan, lahat ng holder nitong harness, tinanggalan ko yan ng bolt para maluwag kong mahila yung harness niya. Ibig kong sabihin, para may ilihis ko, pagtatanggalin ko na itong timing belt cover. Siyempre naman mga boss, huwag nyo rin kalimutang ibalik yung mga bolt sa holder ng harness nyo. Tsaka mo ngayon siya higpitan ng maayos. So, di ba? Nahigpitan ko na lahat. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, puposisyon ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Para ilagay ko naman mga boss, yung pinakahuli, yung drive belt niya. Sa paglagay ng drive belt mga boss, ilatag nyo muna yan pabuka para hindi kayo mahirapan. Tapos, isampa nyo na yan sa bawat pulley
na dapat niyang ikutan. Kaya nga mahalaga mga boss, tinandaan nyo yan para hindi kayo mahirapan sa paglagay nitong drive belt. At kung sa palagay nyo okay na yung pagkakasetup nyo ng drive belt nyo dito sa mga pulley niya, gumamit ka ngayon ng power handle, tapos yung socket wrench niya na number 14, ilagay mo na dito sa bolt ng drive belt tensioner mo. Tsaka mo ngayon higpitan itong tensioner mo. Ayan mga boss, higpitan mo siya, di ba? Pag hinigpitan mo yan, bababa itong tensioner bearing mo ngayon. At dahil sa nag-adjust na yan, pwede mo na ngayon isampa itong drive belt mo dito sa tensioner bearing mo. Pero pag naisampa mo na yan, huwag muna siya bibitawan. I-check mo muna lahat ng pulley mo kung okay na yung pagkakalapat nitong drive belt. Dapat sigurado ka na yung ipin nitong drive belt mo nakasampa ng maayos yan dito sa pulley niya. At kung sa palagay mo okay naman, tanggalin mo na itong socket wrench mo. Pwede ka na ngayon pumusisyon dito sa driver side para start mo na itong makina nang masubukan mo na itong gawa mo. O di ba mga boss, napakasimple lang naman. Start ko na itong makina ni customer para magkaalamanan na. Yun, one click nung umi-start. Painitin ko ng kaunti itong makina mga boss, tapos switch off ko muna itong makina. Tsaka ako ngayon pa-start siya ulit. Yun, ganun pa rin. Ibaba ko ng kaunti itong camera mga boss, tapos switch off ko muna ulit itong makina. Tapos start ko ulit yan, inaantok na ako. At dahil sa okay na ito mga boss, muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea, at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!